Totoo nga siguro mga kababayan, no, ang sinasabi nila na puro bangag itong mga tauhan ni Ngagba. Lord. Dahil example na lang nito mga kababayan, oh. Presidential advisor ni BBM mga kababayan. Taga-advise, taga-bulong ni Bonggang Bongbong mga kababayan. Ang sabi niya, na dapat daw mga kababayan na maging susunod na presidente ay dapat magkasing utak. Pareho ng utak daw ni BBM mga kababayan. At sino daw yan? Walang iba, kundi si Lisa. Si Lisa daw mga kababayan dahil ipagpapatuloy daw nito ang laban natin sa West Philippine Sea. Dahil kung si Sara, ang sabi niya mga kababayan, kapag ganyan pa siya, parang nandiri siya mga kababayan. Malabo daw maipagpapatuloy ni BP Inday ang paglalaban natin, pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Kaya ang dapat daw na susunod na presidente ay si Lisa Tanas, na asawa ni Bangag mga kababayan. Dahil pareho na ng utak. Pareho ka ng utak. Kasi utak din mo, kalbo. Ano orin niyo po, ha? I hope and pray Wow, I hope and pray. Saan ka nagpipray? the next president will be like Bongbong. Wow, the next president will be like Bongbong. Buang-buang. Ano, Bongbong o Bongbuang? Kagaya ni Bongbong daw ang next Will president. protect the West Philippine Sea. Naproteksyonan ang West Philippine Sea. Diyos ko, paano niya pinotektahan ang West Philippine Sea? Noong panahon nga ni Marcos mga kababayan na nagkaroon ng gulo dyan, tawag mo dyan, protection. Sa panahon ni Bongbong mga kababayan, may naputulan ng daliri. Hindi nakapangisda ang mga mangingisda. Do you call that a protection? Idiot. Sino kaya ang sabi ng mga reporter mga kababayan. Presidential advisor yan ni Bangag mga kababayan ha. Yan kasama niya sa Malacanang ni Ngagba. So tinanong siya ng reporter mga kababayan, sino kaya ang susunod na presidente? Do you think Sara will do that? Do you think Sara will do that? Natsura mga kababayan. Ganyan pa. Hindi daw yan kaya gawin ni Sara. Boss, bubuo mo yan, boss. Ang bobo na daw mga kababayan. Ang bobo nyo naman, sabi niya. Kung sa tingin daw, gagawin daw yun ni Sara. Boss, bubuo mo yan, boss. Mga bobo daw ang nagsasabing kaya daw ni Sara proteksyonan ang West Philippine Sea mga kababayan. Hindi daw yan gagawin ni Sara, sabi ng matanda. Kinsa juga, boss. Sino ba daw talaga? Next. Sino ba daw? Si Lenny ba daw? O sino? Kipatin mo nga next president. Kung siya daw ang tatanungin? Kanang parang utok ni Marcos. Yun daw katulad ng utak ni Marcos mga kababayan. Napaturo pa siya sa kalbo niyang ulo. Kinsa man na si? Lisa! Lisa! Natanas! Ay nako, sabi ni Amy, parehong adik din mga kababayan. Si Amy nagsabi ha. Si Kati Binyag din. Parehong bumabatak. Yan ang papalit disgrasya tayo mga kababayan. Sama-sama tayong babangag muli na naman kung si Lisa. Sige, go ahead. Bigyan na namin siya ng head start. Mga panya na si Lisa ngayon. Head to head sila ni Sara. Go! Gusto namin yan. Tatakboy na si Lisa para magkaalaman. Kakalimutan, no? Abogada. Abogada daw si Lisa. Diyos ko Lord. Ateneo graduate. Professor Ateneo graduate pa. of law. Professor of Law. Ay nako. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong mundo, kalbo. Doon nyo, presidente nyo si Lisa habang buhay. Okay, thank you. Lumayas! Lumayas ka nga sa Tanas. Payag ba kayo mga kababayan na si Lisa maging susunod na presidente dahil kagaya ng utak ni BBM? Samantala mga kababayan, speaking of BBM, itong mga kababuyan ni BBM pinaggagawa ngayon mga kababayan. Pinag-usapan ni natong sina Adbar at ni isang ekonomista mga kababayan. Pambubudol na naman ni Bangag na gusto niya na pareha ng utak daw ng Lisa, Ito ang gusto niya na ipagpatuloy ni Bangag mga kababayan. Meron pong palusot, paliwanag ang gobyerno. Ikaw Adbar umpisa pa lang palusot. Anong palusot ng gobyerno? Ay, isa paliwanag pala Adbar. Ano po, hinggil nga po dito sa kung bakit hindi nila binawasan po ng excise tax ang gasolina at itong diesel. Kasi matatandaan natin, nagdeklara po si Pangulong Bongbong Marcos. LPG mga kababayan ang binawasan ni Ngagba, no?
Baka siguro yung sasakay sa LPG, mas mura na ang mga kababayan. Pamasahe. Binawasan lang po ay ang LPG at kerosene. Ang paliwanag po nila, Gas! Sige, magpapakarga na lang tayo ng gas. kesyo, 30% daw po or maraming porsyento daw po sa gumagamit ng diesel and gasolina ay mga mayayaman. Diyos ko, Lord! Mayayaman! Bakit ang mahihirap pala? Anong ginagamit? Tubig? Diyos ko, Or ano Lord. pong masasabi nyo po rito? Kaya hindi nila binawasan. Mga mayayaman lang daw po ang makikinabang dito. Anong klaseng palusot yan, mga kababayan? Tama ka nga, Parang Edward, palusot. malayo naman yata sa katotohanan yun. Kasi nga, ang diesel ay ginagamit mga ng mga jeepney. jeepney, di ba? So, So mayaman na pala tayo, mga kababayan, dahil gumagamit tayo ng diesel at saka gasolina. Ang mga mahihirap, yung gumagamit ng gasol at kerosene. Kaya kinaltasan ni Bangag, mga kababayan. parang hindi tugma yung kanilang logic. Wala talaga nung. Ano ba yung utak nito, mga Bangag na pero ito, sa mga tingin kababayan? nyo po, ma'am, kung kayo po ang Mayayaman. tingin ninyo may win-win solution, alin pong hakbang ang dapat gawin po ng gobyerno Mag-resign si BBM, yan. Win for all yan, mga kababayan. Win for all. na makakabenepisyo ang ating mga kababayan at the same time ay meron pa rin makokolekta kahit papano ang ating gobyerno? Unang-una, Lumayas na tigil si na nila Bangag. yung corruption kasi Oo, yan. ang corruption, sinasiphon off niya yung government funds na dapat Yan talagang pangungurakot nila, mga kababayan. sa pagbibigay ng trabaho through infrastructure projects. At saka, kalawa, mag-austerity measures sila. At itigil na yung mga pinagagawa ng gobyerno na pag-aaksaya ng pera, mga kababayan, resources ng bayan. Kagaya lamang ng impeachment na yan, milyon-milyon ang ginastos niyan, mga kababayan. Not to mention, yung mga maleta pa sigurong talent fee ng mga bangag na mga buhaya dyan, mga kababayan. Yan, itigil na nila yan. Doon tayo mag-focus sa anong kailangan ng bayan. Bawasan nila yung mga hindi kailangan gastusin, kagaya ng mga travel expenses, mga seminars abroad, mga Impeachment. workshops nila sa mga resorts, ganyan. So, malaking matitipid nila dyan. Tapos, pag nagawa nila yun, di pwede na silang magbigay ng subsidiya or at least konting tulong or ibaba yung mga taxes. Kasi ang problema nila talaga, kaya hindi nila maibabayan kasi liliit yung budget Liliit ang kanilang makukurakot. Diba? So, kung corrupt yung government mo, pag liniitan mo yung budget, yung flexibility nila for corruption becomes less. So, ganun ang nakikita ko. Kaya, unang-una dyan, dapat itigil na yung corruption talaga. Kumbaga, magtino talaga dapat ang gobyerno at magkaroon ng Kaya pa fiscal ba? discipline. Sa tingin nyo, kaya pang magtino ni Bangag, mga kababayan? Kaya bang i-absorb ng gobyerno, Akala natin Ma'am sumagot. Cora? Halimbawa, pag payagan yung hiling ng nakararami na bawasan, Kaya kung wala, ang corruption lang, mga kababayan, ang i-erase. Siguro 1/4 o 1/3 lang ating budget, nakukurakot. Isipin nyo na lang, mga kababayan, ha? Ang budget ni Marcos sa isang taon, mga kababayan, the biggest budget in Philippine history. 3 times na mas malaki, mga kababayan, sa initial budget ni Tatay Digong dati. Tapos wala silang mga kababayan, pang tapal dyan sa crudo at gasolina. O kahit pa, mga kababayan, dapat ang ginawa ni Bangag, ni-review nila yan, mga kababayan, yung mga profits ng oil company. Kung sobra-sobra na, wag nyong gawin iyan. Dahil habang tumataas ang presyo ng langis, mga kababayan, by percentage sila Mas malaki rin ang kita ng mga oil companies niyan. Diyan sana gamitin ni Bangag, mga kababayan, ang kanyang emergency power. lalo na yung VAT, kasi ito pong crisis naman, hindi lang naman po iisang sektor ang apektado nito. Lahat po, no? Lahat ng gumagamit po, no? Pati yung mga, kasi tumataas din ng bilihin sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya marapat Si Redon, De Lima at Luis Tol na lang siguro ang hindi na tumataas. makakabenepisyo lahat Mahal na rin ang kilo ng bigas. mula sa pinakamababa hanggang sa middle class lalo din, no? Na siyang nagbabayad malimit ng buwis, no? 10% talaga, dahil ang gusto na ibaba doon sa VAT sa lahat po ng mga Maganda produkto. yan dahil bababa ang presyo, mga kababayan, ng bilihin dahil lahat ng bilihin natin mayroong VAT. Gamot, pagkain, grocery,
Lahat meron yan dahil si Recto, yung rectum na yan na kababayan ang nasa likod niyan. Kaya bang i-absorb lang ito muna? Kasi na-absorb nga nila during corruption eh. Yung trilyong piso na Kaya kung mga kababayan hindi sila mangungurakot. ito, mas makikinabang lalo yung taong bayan. Kaya kung kaya. Kaya lang mangungutang ng gobyerno. Ngayon, ang utang ng gobyerno, 18 trillion. Di ba? Ngayon, Pwede namang hindi mangutang mga kababayan kung kung kakaltasan nila ang kanilang luho at yung pangungurakot talaga. Sobra-sobra yung budget mga kababayan natin. Sa totoo lang. yung public deficit or fiscal deficit ng gobyerno last year was 1.8 trillion. So this year, dahil mas mataas yung budget, so magiging 2 trillion yung deficit. So ibig sabihin yung utang mo dadagdag ng 2 Utang trillion, mo BBM. so magiging 20 trillion na Utang instead ng ina mo BBM. just 18. So yung worry ko is for the long term kasi habang nangungutang ang gobyerno, lumalaki ang utang ng bawat Pilipino, pati yung mga bagong panganak. Wala silang paki dyan eh. Sa totoo lang mga kababayan, sina Marcos, walang paki. Bahala kayo ang magbabayad dito. Utang na yan. So right now, ang utang ng bawat Pilipino is about 153,000 pesos on a per capita basis. So gusto niyo pa bang dagdagan yan? Kaya ganyan eh, hindi nila Pataas ng pataas ang utang ng Pilipinas. kasi walang flexibility. Actually, ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos Mahina na. Dahil ang napakalawak bangag. at talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Opo, meron nga nabanggit si Congressman Leandro Leviste po, ma'am, na mga bagay na naglaan po ng pondo ang ating gobyerno sa iba't iba pong mga nakaplano like kagaya po dito sa ilang 20 billion pesos ata yung para sa ating hosting, no? Tapos yung mga travel allowance. Yan mga kababayan, hosting sa ASEAN. Grabe, i-drop mo na yan Marcos, 20 billion. Or travel expenses, meron pa doon sa mga confidential funds, lalo na sa Office of Si Marcos, pinakamalaking the mga kababayan. President. Tapos walang intelligence na na-gather. Tingin ninyo, pwedeng i-give up itong mga pondong ito, lalo na sa panahon ng krisis? Actually, makikita mo yan, yung political will, wala eh. Kasi tinan mo PhilHealth, may order ng Supreme Court. Sinoli na ba yun? PhilHealth funds? Hindi pa, di ba? Hindi, kinuha pa mga kababayan galing sa sa kaban ng bayan. So, sa akin, parang yung Double political border. will, wala din. So, kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino, dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Hanggang Talaga. ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso. Walang urgency, At no? ng executive department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So, actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Nasaan ang urgency? Akala ba natin nag-request siya ng emergency powers tapos di ka po muna gagamitin ng emergency powers. Kailan mo pagagamitin bangag? Kailan? Sabi nga ni Congressman Tell us. Leviste, Tell quote-unquote, sa kanyang recent post, ayaw ng gobyernong ibaba ang buwis, hindi lang dahil mababawasan ng kita, kundi Mababawasan mababawasan ang din ang korupsyon. magpapapicture sa pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili Kanila. nilang bulsa. Ay, true lala. Cora. Totoo yan. Correct. Kaya nga sabi ko, correct. it's the priority is politics kasi yung ayuda hindi naman tatagal yan di ba? So, ang dapat ibigay nila Hindi na trabaho. mararamdaman Kasi yan mga kababayan. pag ayuda, panandalian lang As yan. good Gaano as waste. As good as waste yan. matagal itong crisis na to? So, magbigay sila ng 5,000 or whatever amount, di ba? Siguro mga 1 buwan, 2 buwan, o 3 buwan makakatulong yan. Pero yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, gaano katagal yan? Hindi natin alam, di ba? So maski magbigay sila ng ayuda, pag tumaas naman yung mga bilihin, ganun din offset din yun. Opo. Dito naman po tayo sa independent foreign policy po natin. Which is sinasabi po yan ng Independent pa ba ang foreign policy natin ngayon mga kababayan? Yan nga si Tariela mga kababayan na hindi dapat magsasalita laban dito sa sigalot natin sa China. Putak ng putak.
Nakikisaw-saw mga kababayan, hinahayaan naman ni Bangag. Tapos eto ngayon, bibili tayo ng oil sa Russia mga kababayan. Kailangan pa natin na humingi ng approval mga kababayan sa Amerika. Independent pa ba tayo? O dependent na sa Amerika sa pagbili lang ng oil sa Russia? Kailangan pa nating humingi ng permission sa Amerika daw. Sitwasyon. Maari din ba na magkaroon din ito ng advantage at disadvantage din po, no? At lalo na sa panahon ngayon na maghahanap tayo ng alternatibong mga lugar kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating langis. Pero may isang balita inamin ng DOE na kailangan mo nang magpaalam sa Estados Unidos. Kailangan magpaalam. Isang kabulukan mga kababayan. Tuta ba tayo ng Amerika mga kababayan? Ang Amerika nga, bibili nga mga kababayan ng langis sa Russia. Tayo makabili ng Tapos tayo kung bibili, hihingi pa ng paumanhin? Russia, Ma'am Cora. Stupid. Well, nakabili na naman tayo ng isang barko ng langis sa Russia, no? Kung talagang independent yung foreign policy, dapat ang pronouncement ng government we can make our own decisions when it comes to providing for the Na talagang sinabi yan ni Garin mga kababayan ha. Kailangan pa daw manghingi ng permission sa USA. resources of the general population. So, mixed signals na naman yung, as usual, this government has always been sending mixed signals. So, yung sinasabi nila, iba sa ginagawa. Talaga. Kaya mahirap ngayon to budol. depend or Talaga, tawag dyan, budol. believe kung ano yung gusto nila talagang gawin. Kasi iba yung sinasabi doon sa ginagawa. at nangyayari. Opo. Dito naman po sa muling pag-alok ng San Miguel Corporation, lalo na doon sa Petron na ibenta po sa gobyerno uli. Parang ang unang naisa publiko na pag-offer nito way back panahon pa ng pandemya. Maganda po bang hakbang yan na dapat ikonsidera ng ating gobyerno pagbili muli or pag-angkin muli dito po sa Petron, lalo na matagal naman tayong nag-aangkat po ng langis po, Ma'am Cora? Well, siguro unang-una magkaroon Right now, hindi maganda yan mga kababayan as long as andyan si Marcos. Mababankrupt lang yan. If I know, gusto talagang bitawan yan mga kababayan, Ramon Ang, dahil palugi na siguro yan mga kababayan. Tsaka luma na yung mga infra ng Petron. Ilang dekada na yan mga kababayan, kailangan na ng upgrade. Tapos madali na yang masira. Hindi na efficient mga kababayan yung refinery ng Petron. sila ng batas na that will create a strategic oil reserve. No? Second, pag decision na nila, kaya bang bilhin ng gobyerno ang Petron? Kasi yung excise tax nga, hindi nila mababa. Ito pang Petron, napakalaking kumpanya, may pera ba ang gobyerno? O baka yung pagbenta niyan, baka meron naman under the table dyan. Oo nga, yan na naman. Ang daming pwedeng pagdudahan, di ba? Yan na naman talaga. So, sa akin parang, okay, ayusin nyo muna yung policy ninyo when it comes to fishy masyado. Facing the oil crisis. Kasi hindi lang yan mangyayari this year. Laging kasi very political din ang langis, no? Kaya kung titignan mo, hindi naman talaga yung supply ang problema. Ang naging problema is politics between the US and Iran. So, dapat paghandaan nila long term kasi laging volatile ang oil prices because of that political angle pagdating sa oil supply. So, ayusin nila yung strategic oil policy nila and then that's the time they will decide, bibilin ba natin ng petrol o hindi? Kasi they have to allocate a certain amount of fund to be able to buy that company. Opo, dito naman po sa usapin ng oil deregulation, ma'am. Siyempre, ma'am, kung ginawa... Yan ang dapat inaksyonan ni Marcos, mga kababayan. Dahil yan ang ginagamit na loophole, mga kababayan, ng ng mga oil industries. Para magkaroon tayo ng crisis ngayon. Para kumita sila. Taking advantage while the Filipino people are suffering, mga kababayan. Batas na ito, may magandang maidudulot. Sa tingin nyo po, may advantage or mas maraming disadvantages po itong oil deregulation law? Or may kakayanan naman ang gobyerno na... Tanungin natin bakit pinasa na lang ang oil deregulation law? Ang sabi nila, mga kababayan, para daw magkaroon ng
Kompetensya. Nasaan ang kompetensya ngayon mga kababayan kung sila mismo ang nag-uusap sa kanilang presyohan? Kompetensya pa more. Wala na kompetensya. Mas tama ang pag-i-implement po nito, Ma'am Cora. Actually, nandiyan na naman lahat ng elements para matugunan itong crisis na to. Kaya lang, yun nga, sabog kasi ngayon yung leadership eh. Sabog! Makikita mo yung coordination nila when it comes to crisis management. Sabog ang leadership. Sabog na Bangag din. sabog, kaya Sabog na napakatabang sabog. ng kanilang response no pagdating dito sa crisis na to. I guess that's a reflection of weak leadership. At Talagang sinabi mo weak. nga na Super weak na weak. kaya naman tugunan to. Kung gusto talaga, kung may political will, kayang tugunan. Pero mahina na nga yung economy to start with. Mahina pa ang leader. Tapos, wala pa masyadong investment. So, in the future, yung tax collections nila from corporates, ma-affect din yun. Nagtatanong nga tayo mga kababayan no, nasaan na yung sabi ni Marcos mga kababayan na trilyon-trilyon na daw ang kanyang nalikom na investment dahil buong mundo niya ang mga kababayan nilibot ni Ferdinand Magellan, Ferdinand Marcos, Apulakbay para manghikayat daw ng investment. O bakit bagsak ang ating foreign investment? The worst in Philippine history. Nasaan ang bilyones na nasayang mga kababayan sa flight ni Marcos all over the world? Bababa din yun kasi kung mahina ang business confidence, hihina din ang investments, tapos less jobs, so less taxes din on the jobs, no? So, yung revenue base ang threatened sa ganitong sitwasyon. Opo, bago lang po kay partner Almar, sinabi naman po ng DepDev, actually before pa itong crisis, meron na silang projection na makakamit natin yung upper middle Ay, Diyos ko income. Lord, upper middle income pa more. Before pa itong crisis Guni-guni. na ito at hanggang Alam niyo ba yung upper middle income mga kababayan? That is already equivalent to masarap na pamumuhay. Masarap ba ang pamumuhay natin ngayon? sa ngayon, Udas. dati ba meron ka na positibo na Si BBM siguro positibo. po kayo nakikita na makukuha natin Sa test. ang upper middle income tapos sa senaryo din ngayon, Ma'am Cora? Ayun na nga yung sinasabi ko na iba yung sinasabi sa nangyayari. Kasi if your GDP slowed by from their projection of 5.5%, they only achieved 4%, no? At nung fourth quarter, 3% lang. So yung per capita GDP mo, nangihina rin yan. So, paano mo sasabihin na magwa-widen yung middle class kung mas maraming nahihirapan at tumaas pa ang unemployment? Diba? So, kung wala kang trabaho, di wala kang kakainin, saan ka kuha ng pera pambili ng pagkain mo sa pang-araw-araw kung wala kang trabaho? Napaka-weak talaga mga kababayan. Tapos anong ginagawa ni Marcos ngayon mga kababayan? Ginagawa ang trabaho hindi naman niya trabaho. Nagpupunta sa mga gulayan mga kababayan. Andun sa bagsakan ng gulay. Nagmomonitor daw. Diyos ko Lord, hayaan mo ang iyong DA secretary ang gumawa niyan. Napapabayaan mo ang trabaho mo Marcos. Ganyan mga kababayan, kung incompetent ka, maglalagay ka ng incompetent na mga secretaries. Ikaw pa mismo, mga kababayan, ang pupunta doon. Tapos wala ding mangyayari. Puro monitor. Anong nangyayari ngayon, mga kababayan? Sa pagmamonitor ni Bangag, walang resulta. So, ibang-iba talaga yung sinasabi kesa dun sa nangyayari. And this year, dahil sa inflationary pressure because of the price hikes in oil, ma-affect din lahat because oil is basic commodity or essential commodity for all sectors. Hindi lang business 'yan, 'di ba? Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth. Hindi pa tayo mag-grow. So, Disgrasya. hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pronouncement Baka zero ang growth natin ngayon, no? Or negative, mga kababayan. Duda natin. Pabaliktad na yan ng DepDev. Dep-dep. Ma'am, sa konteksto naman po ng malaking overspend, ang umano'y overspending ni Marcos. at korupsyon sa pondo ng gobyerno, paano po nito direktang naapektuhan ang kakayahan ng pamahalaan na magbigay ng subsidy o ayuda sa gitna po ng oil crisis po? Ayun nga, kasi napaka-narrow na nga nung revenue base, tapos malaki na yung deficit. Tapos malaki pang pagnanakaw. Kumbaga, walang savings ang government to provide oil subsidies na. So, in the past, meron kang oil price stabilization fund. Nawala yon. So, sana, in the future,
yung excise taxes on fuel, i-save nila yon, create an oil price stabilization fund. Yan nga, no? Dapat yun ang purpose, mga kababayan, no? At hindi gagastusin yon, gagastusin lang yan during crisis na ganito na they can provide subsidies for oil price stabilization. So ngayon, wala silang ganung kapasidad kasi nga nag-overspend na nga, nag-uutang pa, tapos hindi pa binabalik yung mga Uutang ninakaw. pa, No one is oo. being made accountable. So magkano lang ang sinuli nung sinasabi nilang mga USEC? Oh, ang sinuli, mga kababayan, around 600,000. Tapos ang ninakaw, trillion. 600 million? Oh, 600 million. Magkano yung 600 million pala, oh. na walang pera? Trillion. 1.5 trillion. So, Trillion. kumbaga, barya lang yung sinoli sa Oh, gobyerno. tapos, wala na. Mayroon na silang immunity. It's just all for show. So, kung So, isoli for the nila show, yung perang yun, idiots. 1.45 trillion, napakalaking bagay nun para makatulong sa ganitong klaseng krisis. Ma'am, kung mahina ang piso at tumataas ang global oil prices, paano po nito pinapalala ang inflation at ano po ang limitasyon ng monetary policy sa ganitong sitwasyon po, ma'am? So double whammy yan kasi Double whammy imported talaga. lahat ng langis natin, di ba? Double So, whammy. tumaas na nga yung presyo ng langis, nanghina pa yung piso. So ibig sabihin yung importation cost natin mas mataas. So talagang mas apektado tayo on a peso basis per liter of oil. Yun. So hindi maganda yung nangyayari talaga. Pangit. Ganyan. Oh, pangit. Ma'am, gaano po ka-sustainable ang patuloy na asa ng ekonomiya sa OFW remittances bilang Oh, pasalamat tayo sa OFW, mga kababayan, dahil kung wala ang OFW, wala na. Tatagal na tayong pinulot sa kangkungan. Sa kangkungan na nga tayo. Pero talagang it could have been worse. laban sa recession, lalo na sa harap ng global uncertainties po? Actually, threatened rin yung OFW remittances kasi napakadaming Pilipino sa Middle East, no? At nakikita natin ngayon marami sa kanila umuuwi. Hindi ko alam kung yung nandoon na-retain nila yung trabaho nila dahil nga medyo affected rin yung economies ng mga countries doon sa Middle East, especially UAE tsaka Saudi Arabia kung saan binobomba rin yung mga Oo. strategic Ang OFW din natin, mga kababayan, is concentrated din sa Middle East kadalasan. Paano na yan? facilities nila, no? At alam niyo naman na napakaraming Pilipino nagtatrabaho dun sa mga lugar na yun. So maaaring nung binomba yung mga facilities na yun, may mga Nawalan nawalan ng trabaho. din doon. So tingin Marami pa bang OFW sa Iran, mga kababayan? Delikado, no? ko medyo magsuslow down kung hindi man mag-negative, magsuslow down yung OFW remittances. Ang nakakalungkot dyan, last year, kung wala yung OFW remittances, dapat nag-recession ng Pilipinas. In other words, nung fourth quarter, malamang nag-negative na yon. Kaya lang, kasi nga negative na yung investments nung fourth quarter. No? Tapos yung infrastructure mo, especially construction, napakalaki ng binagsak. Bagsak So, na naman. kung hindi maganda ang growth ng OFW remittances, yun nga yung magiging problema kasi baka nga mag-recession na tayo this year. Recession Ma'am, bago na itong naman. krisis sa Middle East, Good nakakaranas luck, good luck. na yung ating bansa ng krisis. Ano-ano po yung structural weaknesses ng Philippine economy na lalo pong nagpapahirap sa pagresponde dito po sa oil shocks po, ma'am? On the demand side, kulang tayo ng investments, di ba? Bumagsak na yung overall investments, both domestic and foreign. Dahil nawalan na ng mga kababayan, nawalan na ng tiwala sa Pilipinas. Dahil kay Marcos din. Pagkalamak ang corruption Foreign direct investments. Napaka-importante nito kasi usually ito yung nagbibigay talaga ng trabaho sa maraming tao. At yan ang talaga nagpapaunlad ng isang bansa. Marami nga ang mga companies, mga kababayan, foreign and local, na nagsasara dahil sa krisis sa Pilipinas. Nawa yung infrastructure na dapat na bibigay ng gobyerno, na curtail din yon kasi nga they're trying to correct kuno
the Puno. corruption, no? Pero makikita mo naman napakarami pang unprogrammed funds na na-allocate for the 2026 budget. So that's on the demand side. Wala naman tayong asahan sa trade kasi mas malaki talaga ang imports natin kesa sa exports. On the supply side, yung structural problem mo, napakahina ng agrikultura. Ayan, mga kababayan. Tapos, yung DA Secretary ni BBM, negosyante, Diyos ko Lord. Okay. Agriculture only contributes 9% to total GDP. Yan ang pinakamahinang sektor sa ating ekonomiya. Tapos, ipal pa si Bangag dati, mga kababayan, no, na akin na itong Department of Agriculture dahil that is my expertise eh. Ang aking tatay is masagana 99. Oh, magaling daw sa agrikultura. Eh, tatay mo yun eh. Ikaw, ano ka? Sabi nga, kapatid mo, bangag ka, adik ka. Ayun, mga kababayan, ang nangyari. Naging talamak, mga kababayan, ang smuggling habang siya ang DA Secretary. Lord. At nakikita natin na ngayon, wala talaga support ang binibigay or kung meron man, napaka-konti, no? Ang mahal pa ng fertilizer. Tapos ngayon na tumaas pa ang oil prices, lalong tatamaan yung mga agriculture products, fisheries, tsaka, kasi gumagamit rin sila ng crudo eh. Unang-una sa mga fisheries, yung mga bangka nila, gumagamit yan ng diesel. Tapos yung sa mga gulayan, sa mga farms, Lahat. syempre pag transfer nila yung farm to market, Yang gumagamit ng pag-deliver ng supply, mga kababayan. Gumagamit yan ng truck eh. Ano bang gasolina niyan? Fuel, di ba? Crudo. gumagamit rin ng gasolina yan, di ba? So, talagang kailangan palakasin ng agriculture at saka fisheries, no? Para kasi maging self-sufficient tayo pagdating sa food. Kasi right now, nag-i-import din tayo ng rice. Kaya nga, Pati galunggong. tamaan din talagang food inflation. Pati rice. Dahil sa rice. Ang sabi niya, mga kababayan, simula ngayon, lalagyan ko na ng ng price ceiling ang mga imported rice. Wala na, hindi na lalampas ng 50. Nasaan na yun, Bangag? Nasaan na yung price ceiling mo? Kasi malaking inaangkat natin na bigas. Nada, buladas na naman. Yun nga pong nakakalungkot, ma'am, kasi Huwag na lang sanang mambudol, no, kung hindi kaya, mga kababayan, no. Yan ang problema dito sa Bangag, mga kababayan eh. Nauuna ang yabang, hindi naman kayang gampanan o panindigan ang sinabi. imbis na tulungan yung ating magsasaka ay kahit ma'am, yung mga kababayan natin ay hirap din or nahihirapan din yung ating gobyerno na papasukin yung iba pa nating mga kababayan na mag-engage into farming kasi nga yung mismo mga magsasaka natin nagsasabi na Mahal. ang Yung talaga palayan, mga kababayan, luging-lugi. magsaka, ma'am. Ngayon, ang age gap na or average ng mga magsasaka natin ngayon nasa 50s na po, ma'am. Wala na mga bata. Na mga kabataan magsasaka may gusto na pumasok po sa farming. Kasi, paano ka maingganyo? Kunwari, ito nga si Pangulong BBM, no? Bangag. Sinabi niya, Oo. we will sell rice at 20 pesos. Magkano ba mag-produce ng rice per sack, no? Or per Lugi kasi, mga kababayan eh. Talagang lugi. per kilo. So, kung 20 pesos per kilo, magkano mo bibili yung bigas ng farmers? Anong farm gate mo? Napakababa. So, paano pa sila kikita? Paano nila masusustain yung kanilang farms, no? Kung ganyan mangyayari. So, talagang napapabayaan ng agriculture sector.